In a recent television appearance, former President Rodrigo Roa Duterte responded to grave threat complaint lodged against him by Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. In his characteristic style, the former president quipped that he would simply go to jail as the lawmaker, in his view, oppresses him. Representative Castro, however, has called for a halt to the dramatics, urging Duterte to face the complaint through due process. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system at wag siyang nagdadrama na maipapakulong ba siya agad. Emphasizing her rights to file complaints, Castro pointed to what she perceives as a clear and evident grave threat pronouncement against her. Itong pag-oppress, wala tayong kakayahang ganon. Ginamit lang po natin yung ating karapatan na mag-file ng kaso dahil tingin po natin ay ako po ay naagrabyado at pinagbabantaan yung buhay ko. The Quezon City Prosecutor's Office had released a subpoena to Duterte on November 15, instructing him to file a counter-affidavit as part of the preliminary investigation scheduled for December 4 and December 11. Meanwhile, members of the Makabayan Bloc challenged the former president to personally confront the allegations against him, despite having the authority to send legal counsel to file a counter-affidavit on his behalf. The call is for Duterte to step into the arena himself. Ako bilang complainant ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya. Pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya at harapin niya ang kaso laban sa kanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God.